manalangin, mga kapatid. Dudulog tayo sa ating Diyos na buhay. Diyos na may akda ng ating mga buhay na nagpahiram, na hindi nagsawa. Diyos na hindi nagsawa upang tayo ay abutin, unawain, intindihin. Sa kabila ng marami nating mga pagkukulang at pag-i-ignore sa kanyang mga salita, pagpatawad mo nawa ang mga mahal sa umaga. Nanatili ang inyong kabutihan, Panginoon. Patawarin niyo kami. Marami na pagkukulang sa inyong Panginoon. Sa kabila ng iyong mga dinanas sa krus ng Kalbaryo bago sumapit ang iyong kamatayan. Hindi biro ang iyong dinaranas, Panginoon Jesus. Ikaw ay binugbog. Ikaw ay hinagok. Ikaw ay sinampal. Ikaw ay inalimura. Ikaw ay dinuroan. Hanggang ikaw ay ipako sa hanggang susukin ng sipat ang iyong tagig. At doon ka sumigaw, Diyos ko, Papa. Nangyari ang lahat ng dahil sa aming mga kasalanan. May bahagi na bayo. Patuloy kaming nagbaliwala sa hindi na namin tayo mas priority namin ang ibang bagay pag habagan. Lang namin pag mayaan ng may likha na mabuong sa siyo. Ikaw ay binuhay na maguli. Tawa aming lahat sa pagtawa. Dapat maging buhay ang sa iyo. Maging tamasa, nakatamasa ang buhay. Kapag tulungan niyo nakatatanda hanggang sa loob mangusap ang dakilang durog sa hayaan niyo pag sa pagkaroon kabagan ang iyong mga salita aming mapagkaroon hayaan niyo Panginoon na ang kalwalan ang mga saan kami nakahinaan sa kalakasan pag-usap pasal aking mga anak na tayo niyo
minsan pa kasihan yung usap ka sa kanila. Abot unawa namin paano namin dalawan ng Jesus at dalanin namin ang bawat isa. Pinabalik namin sa inyo. Puri sa mga Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago ako magpapatuloy, tawagin ang tayo. Praise the Lord. Magandang umaga, brother. So, tawagin ko ng tayo na tayo bahagi tayo after salita sapagkat tayo bilang mga magulang bilang mga Kristiyano tayo, walang ibang hangad at nais natin ng ating mga anak ay mapabuti sila. Ng ating mga anak ay sila ang magpapatuloy sa mensahe, sa ministry na nasimulan. Sapagkat kung hindi natin gawin na sila ay bahagi, involved natin sa gawain, mahirapan silang magpapatuloy sa ministry na meron. Kaya sikapin natin ating mga kaisipan ay palagi nating itagak para sa Diyos na ang lahat ay priority natin ang Panginoon. Kung paano pina-priority din tayo at kapilang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, ibinigay ang kanyang anak para sa atin, para makatamasa tayo ng kaligtasan. Kaya huwag din nating ipagkait ang mga anak, ating mga apo man yan, lahat ng mga membro ng ating pamilya, huwag nating ipagkait na sila, mas lalo natin itulak sila sa ministry. Sila ay maglilingkod. Okay. So, tawagin ko ang ating anak para makapagbahagi. Brother Ian David Padon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Okay. Hello. Sa pagpalang umaga po. Yung topic po namin yung sa 1 Corinthians 11. Yan. Basahin po muna natin. Yan. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sa 30 naman. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakin at hindi kakaunti ang nangatutulog. 31. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo. Yan, sasabi nga dito sa 1 Corinthians 11, 31. Sasabi, dinidiscuss nga Kristo yung important ng pagtitake ng communion or the Lord's Supper, communion of you. Sasabi dito, yung verse na yan, tumutukoy sa self-examination at yung pag-inom at pag-inom at pagkain natin. Sasabi, drinking unworthily can lead to judgment and even physical suffering. Ibig sabihin, kapag hindi lang at mahantong sa physical na pagsasabi. Sasabi nga dito, kung sino man ang kumain ng napay, meron
mention thing the body of eat and bring the judgment on themselves o meron niyang pagkakilala at pagkakaroon ng ah, paghatol sa kanilang sarili. Ibig sabihin, that's why among us are weak and or may hina at masasakit din. Yan sasabi nga dito, we have fallen as but if we are more with regard to ourselves, at ibig sabihin, kung mas kinikilala natin ating is hindi tayo hantong sa paghahat. Then, ang self-examination passage emphasize bago pa lang mag-take yung pagkakaroon ng self-examination pagkakaroon ng paghatol sa sarili is kailangan maganap yun bago ang pag-take. Kasi kailangan malinis tayong mag-take ng harapan. Sabi, discerning the body of Christ. Yung sabi nga doon na discerning the body significance unity at church sa katawan ni o sa katawan ni ibig sabihin, kailangan may church meron pa katawan ni fellowship sabi na ang unworthy parts ng physical and spiritual concept yung pang na mas kahit nanghihina tayo na nagiging sarado tayo sa pagtanggap sabihin kailangan regard to themselves implying regular self-text or yung pagkakaroon natin panalangin at pagtawag kasi yung sa commemorate sa para sa Panginoon at part na rin ng pakikipag-usap pero hindi na lang sa pamamagitan ng panalangin araw-araw natin push harapan. Sasabi dito, the passage reverence participate the Lord. Kailangan yung pag-take natin the Lord dapat natin or ng ibang bagay. Sabihin, kailangan mali pag-take natin katulad ng katawan test body. Sabi nga dito, the true believers encourage others examine themselves and participate. Kailangan sa atin, nagkakaroon tayo ng pakikipag-usap sa atin at yan, station sa ating mga kapatid pang paalala at paalam sa yung pagkakaroon ng origin. Yun lang. Salamat. Brother J. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Diyos na Diyos. So, yung topic po namin sa 1 Corinthians 11:31. So, pinapakita nga po dito na tapat ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. So, itong pinapakita nga po dito na ang topic nga po namin ngayon is kinakailangan natin kilalanin pagkakilala sa katawan ni Kristo. So, ito nga po, makikita nga po natin sa 1 Corinthians 11. Pag sinimulan po natin sa 29, is pinapakita nga po dito na sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So, yung sinabi nga po dito na discerning the Lord's body. So, sinabi din po dito na dahil dito ay marami sa inyo ang may hina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Napakita nga po dito sa 1 Corinthians 11:29, kinakailangan to discern the Lord's body. Meron tayong pagtitake ng communion. Ano nga ba yung purpose? At ano yung pinaka-tayo natin sa communion? Sa communion nga po, meron tayong bread and wine. So, ano po ba yung tipo nun? Sa bread, tipo ito ang katawan ni Kristo, which is sinless body. So, yung tumikipo nga po sa bread na yun, katawan na ating
pag tayo nag-communion. So, when it comes naman sa wine, tumitipo nga po sa blood, sa dugo ni Kristo. So, meron tayong naganap na 7 days. Ito yung pagpapartake natin. Bakit nga tayo nagkakaroon ng communion? Dahil nga, di ba sinabi na, yung communion or yung pag-take natin to remember na kung ano yung ginawa, kung ano yung nangyari kay Kristo. So, sabi, ito nga is utos at sinabi na, do this in remembrance of me. So, ngayon nga po, pinapakita nga po natin dito na ano yung tunay na discerning the Lord's body. So, bilang isang mananampalataya, dapat alam natin at sigurado tayo dun sa ginagawa natin pag-take ng communion is kabilang tayo or kabahagi tayo dun sa bakit Kristo is nakipako, bakit nga siya siya yung para sa atin. So, yung sa discerning the Lord's body, dapat maging bagbag na po yung ating puso. Maging bagbag tayo na isa tayo sa naging dahilan or tayo yung dahilan kung bakit ito yung pakot ng puso. So, napakita nga din po dito na tayo bilang mananampalataya, bilang isang kapatiran, dapat inaalam din natin yung ating kapatiran, sila nga yung hina. So, kinakailangan na magkakaroon tayo ng malasakit sa kanila, which is yung ginagawa nga po natin na visitation, is part siya para makita natin at mabigyan natin ng gagawin yung ating mga kapatiran, mapalakas natin sila spiritually. So, tayo nga po na nakakaalam ng katotohanan, kinakailangan natin na ibahagi at ipakita kung ano yung nararapat at kung ano yung ginagawa natin na pag-take ng communion. Papaunawa nga po natin sa kanila kung ano yung katotohanan. Sa mensahe nga po natin, diba, meron tayong yearly na progressive revelation about sa communion. So, yearly tayo nagkakaroon ng kapahayagan at yung bawat tayo na yun, pwede natin ibahagi sa bawat kapatiran, bawat mananampalataya, hindi lang sa mananampalataya, kasi sa labas, is kinakailangan din natin ibahagi at ipaalam natin katotohanan at pagganap ng communion. So, tayo na nakakaalam, dapat nawain natin kahalagahan ng communion. Nasa tayo sa naging dahilan ng pag-sacrifice. Nasa tayo sa naging dahilan. Bakit? So, yun po yung sa discerning the Lord's body. Kumbaga, tayo bilang isang kapatiran, alam natin kung ano yung kalagayan, ibang kapatiran din. Alam dapat natin kung sila ba'y nanghina. Dahil tayo nga po is gagamitin para mapalakas natin. So, sabi nga din po dito na datapat kung ating hatulan ng ating sarili, hindi tayo hahatulan. Dapat kung tayo hinahatulan, ay naparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong tulang kasama ng tulutan. So, alam nga po natin na sa panahon natin, sa perilous time na nga po tayo, at saka mas lalong lumala ang libutan, lalo na sa mga kabataan. So, kailangan na magkaroon tayo ng yung ginagawa natin na pag-repent or yung Berean repentance natin. Dahil nga, itong pagsasalo-salo natin or yung sa pag-take natin ng communion, nagiging bahagi tayo ng kinakailangan magkaroon tayo ng blessed body or haharap tayo sa Panginoon ng malinis. Diba nga po, bago tayo magkaroon ng communion or bago tayo mag-take, dapat yung ating puso malinis. Dapat handa tayo sa ating pag-take. Dahil nga yung communion or yung given bread, sagrado siya na pag-tipon at sagrado siya na pag-partake. So, hindi po natin ito pwedeng gawin na basta-basta at pwedeng laruin. Dahil nga yung pag-take na yun, ito siyang mahalaga at banal na pag-take. So, yung communion nga po is dapat maging open din, maging eye-opener din sa atin na yung part na yon para magkaroon din tayo ng pag-stay at pagkaroon ng Berean sa tayo sa naging dahilan bilang isang makasalanan, dahilan tayo sa pako ni Kristo. So, yun lang po at maraming salamat. Palakpakan po natin ang Diyos na Diyos. Okay, salamat. Paul, David. Praise the Lord. So hopefully, mapaaga tapos. So, focus lang tayo, no? So, isang mapagpalang
linggo, pagkabuti, paggunita, taala, saan, ng unang araw, isang linggo, ng pagbubukang liwayway. Nasumpungan nila, bato na nakaharang sa libingan ni Kristo ay naitulak na sapagkat si Kristo ay huling nabuhay. Okay? So, glory to God. Nawa, buhay din ang mga puso sa umagang ito, bawat isa. Buhay ba kayo sa Panginoon sa umagang ito? Praise the Lord. Yan yung mabuhay. Amen. Pagbuhay talaga. Amen! Praise the Lord! Ano? Buhay na buhay. Kaya ba natin sabihin? Buhay na buhay ako, Panginoon! Sige nga. 1, 2, 3. Once again. 1, 2, 3. Buhay na buhay ako, Panginoon! Praise the Lord. Ha? Pwede kaya natin sabihin, patay na patay ako. Okay lang na sabihin natin na, patay ako sa iyong pagliling. Talagang loyal. Okay, pero nawa, magiging buhay talaga. Okay. So, alam niyo, ito ay part ng ating pag-aaral, communion, sapagkat malaki ang bahagi communion, kaligtasan. Paano po natin mapapakita na malaki ang bahagi ng ating kaligtasan sa buong pamilya natin? Kasi ang sabi ng Panginoong Kristo mismo, siya mismo sabi, mismo dito sa talatang yan, sa 1 Corinthians chapter 11, pag binanghay niya sa inyo, ang sabi at tagubilin niya sa kanyang mga apostol at sa ating panahon, ang sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, kamatayan, hanggang sa ako'y dumating. Pili niya, gawin natin ito bilang pag-alaala once a year, hanggang sa siya'y dumating. At the same time, tama ang ginagawa natin, same pattern ng ginagawa ng mga apostol, sapagkat ang mga apostol, sila ang tinatawag na original practice. So, ang ginagawa natin na pagkukomunyon, once a year, sama-sama tayo dito, mayroon tayong kasangkapan na ginagamit yung unleavened bread, and then yung ubas o red wine, yan yung nakasulat sa Bible, based biblical yan. And then, hindi lang yan, mayroon pa tayong sinasabing 7 days. May mga katanungan nga dito nung Friday. Paano pagka naputol, natutuloy, o paano kung hindi nakumpleto? Mga ganon. So sa bagay na yan, ang sagot, abot naman tayo ng Diyos yan. Maliban, okay? Maliban po, kung ating sinasadya sa puso natin na huwag gawin yung bagay na kaya natin gawin. Nasundan niyo po? Dandyan pa kayo mga kapatid? Iba po kasi na hindi mo naman talaga sinasadya na hindi ka makaka-join, naputol ka, hindi ka nakakumplito ng dahil sa mayroon kang valid reason. Pero kung hindi naman valid reason yan, na nasa bahay lang na tayo, tapos alam naman natin na ang pagkukumunyon ay mabuting bagay. Tapos hindi natin ginagawa, Bible tayo. Okay, ang sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi nagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Tama po? Mabuting bagay ba na tayo'y magkaroon ng communion at pag-usapan natin ang salita ng Diyos sa ating tahanan o dito sa ating iglesia? Mabuting bagay po yun. Pero kung hindi natin ginagawa, hindi ako ang may sabi, ang Biblia ang may sabi. Santiago 4:17. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi nagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ang sagot dyan, hindi ka nagkakasala kung hindi mo naman sinasadya. Pero kung sinasadya mo na hindi mo gawin, pero kaya mo naman, di ka abala, di ka busy, sabi ng Biblia, okay. Tingnan nyo.
Pupunta tayo sa mga bagay na realidad dito sa mundong ito. No? Tingnan nyo. Bakit pagdating sa trabaho, sa pag-aaral, maging sa ating edukasyon, sa mga pagtuturo, anuman ang mga propesyon natin dito sa mundong ito, bakit priority natin at disiplinado tayo? Sumusunod tayo sa lahat ng ating mga superiors. Tama? Kasi sa bawat anuman ang antas at profesyon mo, mayroong mga nakakataas. By level yan. From management, sa visor, mga iba pa. Sinusunod po natin. At pagdating sa pagpasok ng trabaho, ayaw po natin maliit. Yes po. Ito no, bakit ginagawa po natin? Kasi nga, kailangan nating magtrabaho para kumita tayo ng pera, para mayroon tayong maitustos sa pangangailangan ng ating pamilya upang ang ating buong pamilya ay mabubuhay sila sa pamagitan ng pagkain, ng mga pagkain dito sa lupa na ating pangangailangan ng ating tiyan. Tama? Naging masinop at disiplinado tayo sa mga bagay. How much more na kung saan ito ay pinag-usapan ang kaligtasan nating lahat. Kaligtasan ng buong pamilya. Unawain po natin isipin nyo, sa biyaya ng Diyos, tayo'y nangabubuhay. Tama po, sabi ng Biblia po yan. Isipin nyo, si Kristo nagiging masunurin sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan. Wala siyang sinasabi hanggang siya'y nabayubay, mamatay sa ginagawa ni Kristo yun para makasama tayo sa pamamagitan ng biyaya at ng ating pananampalataya. May akip na paggawa, pagsunod. Amen? Pero tingnan nyo, okay lang para sa atin na hindi natin priority. Alam nyo ba, sa church, masakit po sa Diyos yun. Ibinabalik-bala na palagi nating ipinapahuli ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero alam natin, mga kapatid, nangangailangan ng kaligtasan ang ating pamilya. Tama po. Tama po. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Kung paanong nangangailangan tayo na kumita, magkaroon ng pera, para makabili tayo ng pagkain, masigit kailangan natin ng Panginoon at huwag dapat natin ibalik-bala. Huwag nating ipahuli pala. Na parang ihuli na yan, tsaka na nahin ko muna. Di po ba sabi mismo ng Biblia, hindi ako, ang Biblia ulit ito. Ano ang sabi? Mga basic na talata ito. Matthew 6:36. Unahin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na inyong ay pawang idaragdag sa inyo. Tama po ba yon? Pero ito, basihan nyo. Tingnan nyo. Ang sabi ng Biblia, unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Pero alam nyo ba ang nauna at ang nangyari at naganap sa buhay natin? Inuna muna natin ang ating mga pangangailangan. At ang nangyari, ipinapahuli na natin ang Panginoon. Sa palagay nyo, hindi ba nasaktan ang damdamin ng Panginoon sa ganung kalala? Lahat ginawa ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ginawa lahat ng Diyos. Kaisa-isang anak, bugtong na anak, ibinigay niya pa na pambayad sa ating mga kasalanan. Isipin niyo po, mapalad.
Kung sa inyong pagganap ng komunyon, nakaramdam kayo ng kalungkutan at pagbag sapagkat ginugunita at inaalala natin, which is tinatawag na commemoration of Christ's death. Pag-alaala ng kamatayan ni Kristo. Na habang nagtitik tayo ng komunyon, kilala na katawan ni Kristo na nabayubay ka pa, na nagsakripisyo ka, namatay ka ng dahil sa aking kasalanan. Hindi po umiiyak ka. Yung Friday, ang kanta na nabutan at sapagkat napapriority ko rin yung ibang hintang. Minsan na ipapahuli ko rin ang Panginoon. Nasasaktan din ako. At ramdam ko nasasaktan. So hopefully, makita ninyo kung ano ang kalooban. Diba nakasulat sa Roma 12:1 hanggang 2? Mag-iba kayo ng pag-iisip upang inyong maalaman. Take note. Upang inyong maalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos. At huwag kayong mag-ayon sa libutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pabago ng inyong pag-iisip. Kailangang magbago tayo ng pag-iisip. Bakit? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So meaning, pag binaliktad natin yan, kung hindi natin sinisikap na ibahin ang ating kaisipan, na i-priority dapat natin ang Panginoong Diyos, hindi po pala natin makita kung ano kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam nyo ba, pag hindi tayo nag-iba ng pag-iisip, ang laging kalooban natin ang nasusunod. Ang kalooban palagi natin ang napaprioritize. Hindi napapriority ang kalooban ng Diyos. Andyan pa kayo mga kapatid? Praise the Lord. So hopefully, mababaw lang ang minsay ko. Hopefully, makuha ninyo. It's part of our encouragement for you and for us. Na makuha, makita ang minsay ko. Nabayubay. Alalahanin natin na may namatay, may nagsakripisyo. Sabi ko, ang Panginoong Hesukristo bago siya malagutan, tumanas siya ng saritsam mga kapighatian. Sinampal, tinuraan, tinugbog, hinagupit, pinapasan ng cross. At sa tindi ng init ng panahon, habang nagpasan ng cross, hinahagupit, hanggang umabot doon sa cross na pagpapakuan, yung pagpako lang ng pako doon sa kanyang mga palad. Hindi biro yun. Ramdam natin na talagang maaray. Pagbasihan na lang natin yung Passion of the Passion of the Christ. Passion of Christ. Diba? Nung una kong mapanood, diba? Pag namatayan tayo ng mga mahal natin sa buhay, hindi natin mapigilan, Brother Will, na umiyak. Natural lang po yun. Pero itong namatay para sa atin, ito ang nagliligtas sa atin. Hindi ba natin naramdaman na pag umiyak dahil sa pagsakripisyo sa aking asawa, anak, sa aking tapos ganun-ganun lang kadali na baliwala natin ginawa. Okay. Nakasulat na dito. Ang sabi dito, ang pamagat ng topic niya, pagkilala sa katawan ni Kristo. Unang utos yan na pagkilala sa katawan ni Kristo. At ang ikalawa, kikilalanin din natin ang ating sarili. Bakit una, ma-discern natin ang katawan ni Kristo?
Pangalawa, kailangang ma-discern din natin ang ating sarili. Kinikilala ba natin ang ating mga sarili? Na ano? Lord, may pagkukulang ba ako sa inyo? O wala? Perfect na ba ang aking sa inyo? O hindi pa? Kaya nga mayroon tayong tinatawag na panalangin, umiyak sa Diyos. Kasi sa pamagitan ng panalangin, yung pag-iyak mo, didinggin ka ng Diyos dyan. At kanya tulungan kung saan kahirapan. Praise the Lord. Ang problema dito mga kapatid, parang matigas na ang puso, ang damdamin, umiyak sa Diyos. Parang hindi na natin maramdaman, mahapuhap ang presensya ng Diyos, ang kanyang sikay na glory. Mas madali tayong umiyak pag meron tayong problema. Tama? Tama po ba mga kapatid? Pag may mabigat na problema, umiiyak. Pero hindi nyo ba alam, yung mabigat na problema yan, sinpas na lang. Kasi hindi tayo lumuluhod at iyak sa na humihiling tayo ng habag. Tulungan ako magsama sa kanila ng at mga manugang, mga mahal ko sa buhay. Okay, banghayin natin ang 1 Corinthians. Ang sabi dyan, sundan niyo mga kapatid. Sapagkat ang kumakain at iinom, komunyon ang pinag-usapan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Pagkuwit, meaning, karugtong diretsong kwento pa yan, Brother Roel, tama ba? Kuwit, ano daw? Ang sabi dyan, sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at uminom ng hatol. Pukusan niyo yung hatol. Hatol sa kanyang sarili kung hindi niya, hindi natin kinikilala ang katawan ng Panginoon. Paano ba natin kikilalanin ang Panginoon? While enduring that, when we are taking communion. Kumakain lang ba kayo ng unleavened bread? Kumakain lang ba kayo ng na parang kumakain lang kayo ng hot cake pandesal? At parang umiinom lang kayo ng red wine na parabagang nasasarapan kayo na namimili pa kayo ng lasa, mapakla to sa kanila mapait, mapakla pareho lang. Mapakla to at yung sa kanila manamis-tamis ng kunti at yung sa kanila medyo matapang ang alcohol. Gusto ko doon sa matapang ang alcohol sapagkat maramdaman ko yung stimulus. May mga ganong panlasa tayo, no? Pagka ganon ba ang ating pag-take communion na para bagang umiilang? Sa ating pag-take pala ng communion, dapat mayroon tayong kapahayagan. Na habang pinipingas mo yung unleavened bread, ipot larawan, pinipingas mo rin ang katawan ni Kristo. Kaya nga, pingas-pingas ang kanyang katawan dahil sa akin. At yung kanyang dugo, iniinom mo, will be drunken. Kasi ang sabi niya, ipot larawan, John 6, ang kumakain ng aking kamatayan, ang pagkasabi doon, ay magkakaroon ng nakita niyo, hindi yan literal na parabagang iniisip natin unang iba, kagaya ng ibang ginagawa nila na yung tinapay o yung hostia ay mismo nag-transform, yun na yun literally. Pero atin, alam natin yan. May revelation, may pahayag tayo sa pagganap. Na yun ay simbolo at sagisag. At ang sabi nito,
gawin ninyo ito bilang pag-alaala hanggang sa ako'y dumating. May pagtigil po ba dyan hanggat hindi pa dumating si Kristo? Ano mga kapatid? Sagot. Wala po, kasi ang sabi dyan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa aking kamatayan hanggang sa ako'y dumating. Hindi pa dumating si Kristo. Pero bakit tumigil? Nasundan mo ba? Nasundan mo? Nasundan niyo po mga kapatid. Sikapin natin sa atin. Kung sakaling kayo'y tumigil na, pagkakataon pa, bahagi ng inyong sa take note, hindi pa dumating si Kristo, pero tumigil na. Kaya nga ang sabi ko, malaking porsyento ang kaligtasan ng ating pamilya dito sa At syempre, mayroon tayong ginagawang communion gabi-gabi dapat sa ating tahanan. Kasi once a year lang ito ginagawa natin. Once a year lang din yung communion na pasama-sama tayo at communion na 7 days, unleavened bread. Once a year lang yan. Pero ang pinakamahalaga dito, gawin nyo yung gabi-gabi, yung araw-araw na sinasabi sa inyo. Hindi po biro pa na ligtasan. Hindi kagaya nung sinasabi ng iba, gawin mo lang ang Kristo as a personal Savior, ligtas ka na. No. Ang sabi ng Biblia, kaya natin patuloyan, ang sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 4, verse 16 ba yan? Ganun lang, malapit lang yan. Sorry lang pagkapanahon. Ang matuwid ay alanganin pang at bahagya. Pag sabing bahagya, alanganin. Bahagya pang maligtas, matuwid na po yan. Ang mga makasalanan, saan sila magsisiharap? Hello mga kapatid. Nasundan niyo ba lahat? Para nagpapatulog-tulog. Ayaw kong gastusin yung boses ko kasi kaya nga, ganito ako. Pinahandahan kasi madaling magastos yung dala mo. After nito, kaya nga, pag isang kanta lang na mataas, kaya ko pa namang kumanta ng after that pala. Hindi ko na kaya pinaabuso. Inom dati, malamig. Doon pa, matagal ka kung nagsulit. Yung mga kanta, malamig. Puro bago. Dapat damdam. Tapos, ingat kayo sa mga patamis. Kung kayo ay makakanta, ingat kayo sa ako, mahilig ako. So, yun mga kapatid. Balik tayo sa ating sapagkat ang kumakain at ay kumakain at ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan. Anong klaseng hatol po ito? Pag tayo ay nagbabaliwala. Tandaan niyo, pag tayo ay nagbabaliwala, hindi naman tayo parang sabihin natin, ay, hindi naman ako nagbabaliwala. Hayagan po yan. Maging ako man una, ako na. Marami din akong kakulangan at marami din akong pagbabaliwala. Marami din akong pagkakataon na parang pinapriority ko na kumita. Pinapriority ko yung mga bang bagay. Hindi na ipapriority ang Panginoon. Mahalaga na yung umamin para hindi tayo parang ako pa rin lang. Pero ako umamin ako, kami din ako kakulang. Ngayon, kung kayo sa pakiramdam at sa palagay nyo, wala kayong pagkukulang sa Diyos, glory to God. Diba? Praise the Lord. Para ang sabi dyan, hindi kayo, ang sabi dyan ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Okay. Pero tandaan niyo, hindi lang natin namamalayan, hindi lang natin napapansin na mayroon na palang hatol sa ating sambayan, sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya,
Hindi lang natin kasi ni-recognize na yun ay hatol ng Panginoon. Mayroon tayong mensahe na tinatawag na mahal matrikulang leksyon. Kumbaga, isipin nyo ha, yun. At salamat pala sa advertise lang, salamat pala sa mga nagpunta sa makabasa. Salamat pala mga kapatid sa inyong pagpunta doon sa San Narciso, napakalayo. Okay. Salamat sa inyong presensya, Dong George, Brother Rick, Brother Jose, sa kanilang pamilya na nag-effort kayo, hindi mawalan ng kabuluhan sakripisyo paggawa. Isipin nyo, hindi biro na mag-drive na back and forth more or less 600 kilometers. Back and forth kasi ang isang one way, ang alam ko, nasa 300 siya. Kung kayo ay sa dulo ng San Andres, tagpas ng 300 kilometers, isang way lang yung pagbalik. Kaya nga, kaya ni Barusi, sinama yung kanyang puto para may kapalitan pag-drive. Diba? Kaya, pagpalain kayo mga kapatid sa inyong pagpapagal at kasama ang inyong mga pamilya. Hindi mawawalan ng puluhan. Lalong-lalo na huwag nyo yung kalooban at enjoy yung mga kapatid doon sa mensahe na dala-dala nila. Palakpakan na natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Glory to God. Pagpalain kayo mga kapatid. That is a recognition na kung saan ang ating mga kapatid sisikap pagpagod sa mga bagay na patungo sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Tingnan nyo. Hindi natin napapansin. We are not recognizing. Mayroon na palang hatol o palo sa ating tahanan. Sapagkat ang alam kasi natin palo, tipong malaking disgrasya, na aksidente. Hindi naman kayo ipapahintulot ng ganun ng Diyos basta-basta. Tama? Kasi gusto kasi ng Diyos na sa mga maliliit na bagay pa lang, ito unawain, sa mga maliliit na bagay pa lang na naganap sa ating mga sarili, sa ating mga asawa, hindi sa ating mga kanya-kanyang asawa, at sa ating mga anak, ituring nyo na po yan. Ayan ay palo, Panginoon. Upang sa maliit na bagay pa lang, nakikita ng Diyos, ay hindi siya nag-ignore sa ating paan. Nire-recognize niya na ito ay paalala sa atin. Hindi ba mabuting bagay na Lord, ma-recognize dapat natin na yun ay paalala ng Panginoon. Bakit? Hindi nyo ini-recognize yan pag binabaliwan ang palagi niya na parang tsamba lang yan na nagkataon lang. Lagi kayong mag-ignore at masasanay. How come na pag dumating talaga yung inaasahan nyo na ang alam nyo na malaking disgrasya ang palo, na talagang wag naman sanang mangyari, no? Pero wag kayong magbaliwala kasi posible din ba? Yung mga nakikita natin dyan sa kalsada, sa lansangan kami, yung talagang inaararo ng mga truck yung maraming motor, ang mga tao nandun na sa ilalim. Lasog-lasog. Take note. Pwede din bang mangyari sa atin o sa ating mga anak? Hello? Pwede. Pero mayroon tayong Diyos Kaya nga i-recognize na natin yung mga maliliit na pangyayari. Example, nakitaan nyo na yung mga anak na parang pumapasok sa pagbibisyo, sa pagbarko. Hindi nyo alam, palo na ng Diyos yan. Kaya i-recognize nyo, kasi kung ginabayaan yan, pinapatagal nyo pa yan, posible na aabot siya sa malaking disgrasya. At doon na nga, iisipin nyo na, Panginoon, tsaka pa tayo luluhod. Habang maliit, i-recognize na natin, lumuhod, umiyak na tayo sa Panginoon. Umiyak na ako ngayon upang hindi pa malala ang mangyari sa aking. Hello? Tandaan nyo ang grasya, ang biyaya ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sa panahong ukol ay pinakinggan ba tayo ng Diyos? Yes, of course. Pinapatunayan niya ang inyong mga panalangin, ang inyong mga dasal ay
sabi ng Biblia, sa panahong ukol kita'y pinakita. At sa araw ng pagliligtas, napansin nyo ba, may mga pangyayari na minsan, muntik-muntik ka na. Hello? Lalo na kayong mga nagmumotor. Sabi doon, at sa oras ng pagliligtas, kita'y sinakluhan. Naranasan nyo na ba? Naramdaman nyo ba ang saklulo ng Diyos sa inyo? Na kayo ay muntik-muntikan lang. Hindi talaga pinahintulot ng Diyos yun. Kasi gusto niya na sa mga maliit na bagay pa lang na hatol, palo sa atin, i-recognize na natin na ito pala ay palo upang ang malaking disgrasya huwag nang umabot sa ganung kalat. Pupuli mga kapatid, masundan at makuha. Napakababaw itong mensahe. Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, of course pinakinggan tayo. At sa araw ng pagliligtas, narito, yun, panahong ukol. Bakit ngayon ang panahong ukol? Bakit sinasabi sa ibang kasulatan, samantalahin mo panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kasulat ba yan? Ephesians chapter 5 verse 16. Tama. Redeeming the time because the days are evil. Tama ba? Ephesians 5:16. Samantalahin ninyo. Paano nangyari yung evil days? May masamang nangyari sa inyo. Nagganap ang evil days, Brother CJ. Pero hindi naman tayo nananalangin ng ganun eh. Na may mapapahamak eh. Ang prayer nga natin, yung prayer nga namin tuwing umaga, iingatan ang lahat. Hindi nyo ba alam, iniiyak namin kayo sa Diyos? Kahit hindi tayo nagkikita, hindi tayo nagkukumustahan, pero sa prayer namin sa morning, pinataas namin kayo sa Diyos, pakiingatan ang lahat ng mga kapatid. Diba, Ate Dami? Buhay na saksi si Ate Dami. Buhay na saksi. Walang humpay, walang tigil, hindi na pagod para tawagan tayo na makasama tayo sa morning devotional prayer sa Diyos. Mabuting bagay ba ang manalangin sama-sama tayo? Mabuting bagay ba yan? Pero ang sabi ng Biblia, hindi kasalanan. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuting, please, sikapin yung ito ng Diyos. Marami ng bagay, marami ng oras, marami ng mga pagkakataon na palagi natin pinapriority ang ating mga sarili. Priority palagi ang ating mga pangalan. Pero itinakwil na ang itinapay mo. Ang ganda ng awit. I speak Jesus. Jesus is everywhere. Jesus is my faith. I speak the holy word. Jesus is my life. Walang ibang pag-asa dito. Panginoon Jesus, sa Kanya ang buhay. Tapos yung may tangan ng buhay, palagi pa natin itinatabi, ipinapahuli, hindi natin ipinapriority. Glory to God. Hallelujah. Patawarin niyo kami. Praise the Lord. Sa verse 30, dahil dito'y marami sa inyo ang mga mahihina at mga masasakit. Aminin natin, we must admit, mayroon talaga tayong mga sakit spiritual. Brother Sid, no? Amen. Maigi na tayo ay umamin sa harapan ng Diyos. Marami. Lahat naman tayo nakaramdam na parang nanghihina, lukewarm, wala tayong gana. Kasi may serpentine nature sa laman. Yan yung nag-uudyok ng bangon. Mamayang alas 9 ka na maligo sa church. Alas 10 ka na gumising. Huwag ka munang umatin. Binibigyan tayo ng bulong ng kaaway upang ilagay sa ating laman ang tamaran.
ka muna sa harapang matulog, wag ka nang bumangon, wag ka nang manalangin, wag ka na muna mag-pray. Trabaho ng kaawayan, pero dapat yung mapagtagumpayan po yan. Mga brothers, mga sisters. Hello. Tapos na tayong ipinagtagumpay ni Kristo, tama? Pero yung ating obligasyon, yung ating papel naman, yung ating tuka naman, it's your turn, it's my turn. Atin naman, work out your own salvation with fear and trembling. Ano ba yung fear? Pagkatakot sa Diyos ay panimula ng karunong. Walang nagdugtong. Lumabas yung mata ko, yung kalimutaw ko sa nilakihan ko na para may magdugtong. Buti hindi lumabas yung dalawa kong kalimutaw. Kalimutaw kasi sa Bisaya, sa Tagalog. Dalawa kong ang pagtakot sa ay panimula ng karunungan. Kung may karunungan niyo, siguro pag kausapin kayo, ano ang hingin mo sa akin? Hilingin mo ngayon lahat at bibigay ko. Ay, grabe! Alam ko ang inyong sasabihin kagad, Panginoon! Sako-sakong pera! Yan ang lahat. Pero, tinuruan tayo ng Biblia, like Solomon! Kaya nga, mayroon tayong prayer, Solomonicus. Ha? Anong hiningi ni Solomon? Hindi siya humiling ng kayamanan. Ano pa? Hindi siya humiling ng karangyaan. Pero binigay lahat, no? Yung hindi niya hiniling, binigay. Isipin mo sa panahong yon. Alam nyo, ang Israel sa panahon na yon, noon pa, talagang noon pa talaga, gusto silang palaging pagtutulungan. Nandun palagi ang kaaway, nakabuntot, nakapaligid palagi sa kanya. Tama? Kung ako ni Solomon siguro, simple, sabihin ko siguro, Panginoon, ipulin mo lahat ng aking mga kaaway. Hiningi. Tama? Simple ang kanya. Panginoon, nabasa niyo na ba yan? Panginoon, bigyan niyo karon. Wala nang hiningi. Anong sagot ng Panginoon? Ng Diyos? Dahil sa humiling ka sa akin ng karunungan. Yung mga bagay na hindi mo hinihiling, ay ibibigay ko sa iyo lahat. Lahat ng bagay, hindi siya humiling ng ginto. Pero sa kasaysayan, si Solomon ang pinakamay maraming ginto sa kanyang kapanahonan. At yung kanyang mga alagang, mga bakahan, na hayop, alaga, siya ang pinakamay. Sa karunungan, sa panahon sabi. Kaya pala, nakasulat sa Santiago 1:3, kung hindi ko nagkamali, check mo lang. Ay, Santiago 1:5 o 1 Peter 1:5 ba yun? Correct nyo lang ako. Santiago 1:5, kung ang sinuman ay nagkulang ng karunungan, sabi, humiling at humingi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi. Wow. At hindi. Ang Diyos lamang ang hindi nanunumbat. Grabe, palakpakan natin ang Diyos. Lord, lahat ng bagay meron kami. Pero hindi nyo kami sinusumbatan, Panginoon. Isipin nyo yan. Meron tayo. Hindi tayo ginutom. Tama? Huwag nyo sabihin na ginutom kayo. Walang ginutom dito, alam ko. Pero, hindi tayo sinutom. Sundan nyo. Lapit na ako matapos. Tatapwat man. Tatapwat 31. Ano? Tatapwat. Sundan nyo kasi matatapos na ako. Pagpo-closing prayer na ako kasi dumating na si Nanay Balin.
Good morning, nanay. Datapwat, kung ating take note, datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili, pakinggang maigi. Kung ating kikilalanin daw ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Tanong, paano ba natin kikilalanin ang ating sarili? Sister Jaya, paano ba natin kikilalanin ang ating sarili upang hindi tayo mahatulan? Pasoyo. Okay, sunod si Sherry. Hey. Paano ba tayo hindi dapat hatulan kung ating kinikilala? Paano ba natin kikilala ang ating sarili? Baka may sabihin mo, kinikilala ko na maganda ako. Ay, walang ganon, Jai! Alam naman namin na maganda ka eh. Pero walang ganon. Paano ba natin kilalanan ito? Para hindi tayo mahatulan. Pag-usap kayong dalawang magkakapatid, tulungan mo yung kapatid mo. Sige. Paano kilala? Siguro Kilalanin para hindi mahatulan. yung self-reflect o kaya recognition sarili. Pero self-reflect. Sherry, paano ba natin kikilalanin ang ating sarili upang hindi tayo mahatulan? Dapat yung mga youth, Pastor Magellan, pinahirapan nyo. Dapat yung mga youth, hindi kumakalay. Sherry. Ano po? Kailangan pag may ministry ka siya maging yan. Okay, no? Talagang tinumbok na kaagad. So, salamat, Sherry, no? Ito ha, kasi ang pangungusap ng Biblia, datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Ito ang pagkakilala. Marami naman kasi paliwanag dito. Ito lang, ito tumbok. Tama, sinabi ni Brother Rowell. Kikilalanin natin ating sarili, Panginoon. Marami na akong pagpaliwala sa inyo. Marami na akong pagkakasala sa inyo. Marami na akong utang sa inyo. Yan yung pagkilala. Hindi yung, wala na akong utang sa Panginoon, wala na akong kasalanan. Huwag ganun. Ang pagkilala, marami na akong utang sa inyo. Kinikilala ko ang sarili. Na marami na akong pabaya. May panahon pa para makabawi ako sapagkat may oras pa. Humabol tayo, humawi tayo sa abot ng ating nakakaya. Lumuhod tayo, umiyak tayo sa Diyos sapagkat sa inyong pag-iyak, lahat ng inyong pag-iyak, doon kayo tutugunin ng Diyos. Amen? Iiyak nyo ang inyong mga magulang. Iiyak nyo ang inyong asawa. Iiyak nyo ang inyong mga anak. Didinggin kayo ng Diyos sa inyong pag-iyak at pag-iyak. Imposibleng hindi kayo papak. Kanina, na-bless ako. Habang kinakanta yung chorus ng Jesus is I speak this. Nakita niyo si Ate Kim, habang umaawit siya, nakapit siya. Ramdam ko, naramdam ko. Habang umaawit siya, nakapit siya. Tumadagay-day at kayo, umiyak na ba kayo sa Diyos? Kung hindi kayo nakaramdam ng pag-iyak sa Diyos, baka sakali, pag man mangyari, nadaya lang kayo ng Diyos ng sanlibutan ito, na parang, sige, mag-enjoy lang kayo, magsaya lang kayo, sige lang, gawin nyo yan. Ang sarap magtampasaw, ang sarap mamasyal sa saan-saan. Di bayan yung alok. Mismo ang Panginoon Hesus Kristo inalok ng dyablo sa mga bagay na yan. Tama. Ibig sabihin, huwag tayo. Kasi ang Diyos, hindi nagbibiro ang at lalong hindi nagbibiro ang dyablo upang gupuin ang ating sambayanan. Ingat tayo.
yung kasiyahan natin mapalitan ng matinding pagtangis at matinding pagluha. Sa ito. Pagmamahal natin, sinasabi natin mga realidad at sa espiritu. Last verse dito. Revelation chapter. Yan yung mensahe natin. Pagkilala sa katawan ni Kristo at kikilalanin natin ang ating sarili. Revelation chapter 2, verse 5 and 6. Sundan niyo dito. Dito ako mananala. Napakaaga pa ang tamang-tama. Kaya't sundan niyo ha, para matapos tayo. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi. Ang utos, ang sabi ng Biblia, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Diba? Sa mga panahong ito, nagbigay ba kayo ng oras na magninilay-nilay? Inaalala niyo ba pang bakit ba ako ganito? Lord, alam, hindi ko damdamin sa inyo. Daya to ng kaawa. Bakit ba hindi ako makakaramdam? Hindi ko maalala kung saan ako nahulog. Ano bang dahilan ng aking paglukman? Panlalamig, paghihina. Ano bang dahilan, Panginoon? Alalahanin niyo kung ano bang bagay na nakapanghina sa inyo. At doon kayo tumigil, at doon kayo nawala ng gana na hindi na gawin, ayaw nyo nang gawin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yung mga bagay na mabuting gawin. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Nung una tayo mananampalataya, grabe ang init. Diba? Kahit anong layo pa yan, anong antok pa yan, pupuntahan natin at walang tulugan ang sharing. At kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi. Anong ibig sabihin ng kandelero? Diba yan ay ilawan? Tama ba? Ang kandelero ay ilawan? Tama? Agree kayo? Sagot. Meaning, pag inalis daw ang kandelero, ilawan sa buhay. Ano ang mangyayari sa inyo? Hindi mo na patay ka agad. Kasi may mabagbiyaya ang Diyos eh. Ibig sabihin, yung ilawan na yon, yung liwanag na yon, yung revelation na kunting natitira pa sa inyo, mayroon pa yan eh. Hindi pa totally nawala yan. Kasi marami pa kayong mga naalala. Pag totally nawala yan, madilim na ang iyong spiritual na buhay. Madilim na. At malabo na sa iyo ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Ang ipapalit ng kaaway dyan, yung mga bagay ng lupa ng sanlibutan ito. Grabe, anong sabi ng diablo kay Kristo? Nakita mo ba yung buong daigdig na yan? Ibibigay ko sa iyo yan. Sambahin ko lang ako na mamalayan na kayo ay sumampan sa Diyos ng sanlibutan ito. Alam nyo naman ang Diyos ng sanlibutan ito, tama? Padre Roel, no? Ano sabi niya? Paano ba yun? Diba? Ilang beses ba yung tinukso? Dinala siya sa mataas na 3. Ano ba yung una, Padre Roel? Anong dinala sa? Ha? Ayun ba yung una? Gawin, sige nga, kung ikaw ang gawin mong ano? Napay ang bato. Kasi gutom na, 40 days ba naman? Patapos na yung 40 days. Hindi ginawa ni Kristo. Ha? Hindi ginawa ni Kristo. Pero alam nyo ba, mga Kristiyano, gumawa. Paano nangyari? Yung oras na dapat na ibigay mo sa Diyos, hindi mo binigay sa Diyos. Mas gustuhin mo yung maghanap buhay, kumita. Yung bato, nagiging na. Nakakain nga ang buong mong pamilya. Pero may consequence yan. Nasundan nyo? Pag naglalakad ka ng madilim, di ba? Wala ka sa tamang tip, nangangapa ka, wala.
Kaya nga pag kumidlat, may lightning, may liwanag, sipatin mo na kung saan yung hindi malubak, kung bangin. Para makita, di ba, yung liwanag, lighting, yung ano ba yung kidlat, biglang magkidlat, biglang liwanag yan, sipatin mo na kung saan yung walang bangin. Tumakbo ka na. Mayroon ka ng guide. Kasi nasa gitna ng kadiliman. Ang kasunod niyan, pag nag-ignore pa, pag bulag ka na, wala ka ano, sunod niyan, yung pag-alis ng nabuhay. Pero hindi naman tayo aabot sa gano'n. Kasi alam ko, magsisikap. Sama-sama tayo magsikap. Ito pa, ang sabi sa 6, ngunit, sa 6, pagkitaas nga anak, ay, sa verse 6, sa 2:6, ngunit ito'y nasa iyo. Ano sabi dyan? Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuutan ang mga gawa ng mga Nicolaita. Sabi ni Kristo, na kinapupuutan ko naman. Ito, ilagay natin sa tama, ilagay natin sa akin. Kasi pwede rin tayong magiging bias. To be fair. Okay? Paano? Diba, ang dali nating mag-judge, ang dali nating maghusga. Nicolaita sila. Utak sa kanila kasi mga Nicolaita. Pero take note, baka yung espiritong yun, ang Nicolaita sa iyo, mas maigi. Kilalanin, suriin mong maigi yung sarili. At kapuutan mo. Panginoon, namumuhi ako sa espiritu. Bakit ako sarado? Bakit ako Nicolaita? Bakit ako malahingin nga? Bakit ako lukewarm? Bago kayo magturo, ituro nyo muna yung 3 daliri nyo. 4, isa dun sa kanila. Suriin nyo muna yung sarili. Bago tayo mapuot sa mga espiritong Nicolaita, malay mo, baka sa'yo din ang espiritong. Tama? Kaya meaning, bago tayo mapuot sa espiritu dun sa iba ng pagka-Nicolaita, suriin mo, kapupuutan mo rin muna ang iyong sarili. Baka may pagka-espiritu ka rin ng Nicolaita. Tama? Nakuha nyo ba? Nasundan nyo ba? Yun po ang mensahe ng Diyos sa umaga. And I hope and hopefully may natutunan tayo sa napakasimple at mababaw na mensahe. Uwi tayong masaya. Ang mensahe sa umagang ito, pagkilala sa katawan ni Kristo at pagkilala sa ating mga sarili. Nasundan nyo, mga kapatid. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos na buhay. Eksakto en punto 12:00, ha? Ha? Galing! Kayo manalangin, huwag na kayong tumayo para hindi magulo ang inyong mga upuan. Magsiyuko tayong lahat. Mga bata, pikit. Pikit. Tingnan ko yung mata nyo kung kadila. Pikit ko lahat. Pikit lahat. Ang Diyos na Panginoon. Ang langit at lupa may ari. Salamat sa mga mensahe. Huwag kaming kung kami man, Panginoon, palagi namin nasasaktan ang iyong damdamin. Dahil sa palagi namin inuuna ang aming mga sarili. Lagi namin pinapriority ang sarili, ang aming mga pamilya, Panginoon. Hindi namin pinapriority ang iyong kalooban. Lagi ka namin pinapahuli, Panginoon. Turuan niyo kami kung paano ka namin kikilalanin na hindi ka namin mabaliwala. At paano kami kikilala sa aming mga sarili. Kung kami ba ay nasa tamang posisyon ng aming paglilingkod. Paano kung biglang dumating ang panahon ng katapusan at wala kami sa tamang posisyon? Habagan niyo kami, Panginoon. Habagan niyo bawat tahan, tatay at nanay, mga kapatiran na narito, at ang lahat ng mga kapatiran na hindi na kasama sa pagsamba sa ulang. Abutin niyo sila, Panginoon. Nakiusap. Iparating niyo sa kanila yung mahabaging kalooban na sila man ay makasama sa kaligtasang ito na yung isinakripisyo sa krus. Salamat sa pag-alay ng iyong buhay sa krus upang ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Silang Diyos,
Silyuhan mo nawa ang mga mensaheng ito sa aming mga puso. Bawat espiritu at kaluluwa na nakapakinig sa mensaheng ito, silyuhan nyo nawa, Panginoon. Pang hindi ito agawin ng kaawa. Dakilang Diyos, pinupuri ka na. Dinadakila ka na. Pinapasalamatan. Sa iyo lahat, puri. At ang iyong biyaya ay sumaking lahat. Ang pag-ibig mo ay sumagana na sa buhay ng bawat isa. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsasabi na Amen. Palakpakan natin ang